Hello mga person! So for today's video, for today's ganap, maaga nga kaming nagtungo dito sa may SSS pagkapasok ni Ate Angel at Ate Chelsea nyo sa school. Sinamahan na nga ako ng Daddy Gerson nyo papunta dito para hindi na ako magbiyahe. Kailangan ko nga kasing maasikaso yung SSS maternity benefit ko. Nag-file na kasi ako ng disbursement sa online pero hindi nga tinatanggap. Nakailang pasa na ako pero paraging rejected yung mga picture na pinapasa ko. Kaya naman pumunta na nga ako dito para maayos na nga agad. Madali ko lang naman na i-file ang aking maternity benefit, yung matuban ko. Sa online app SSS lang ako nakapag-file na tinulungan nga ako ng isa sa mga kaibigan ko. So anyway mga person na andito na nga kami sa may SSS at dito na nga kami sa may likod pumasok dahil dito nga ang parking area nila. Sko, napansin nyo ba doon sa may harapan nito ay napakaraming ang taong nakapila ngayon dito? Pagkadating ko nga dito, akala ko nga ay hindi na ako pipila dahil nga ako ay buntis. Pero sinabi sa akin ng guard na pumila daw ako dito sa gilid. Nung nakapila na nga ako ay iniwanan na muna ako dito ng Daddy Gerson nyo dahil may mga aasikasuhin pa nga siya sa ibang lugar. Babalikan na nga lang niya ako pag natapos niya ang mga gawain niya. At eto na nga mga person, umupo na muna ako dito sa may gilid. Dito nga kasi ang pila bago ako makapasok. Sabi nga daw kasi mapa PWD, senior citizen o buntis ay pumila daw muna dito. Pero maya-maya nga lang ay nag-iba na nga yung guard at nakita ako nakapila kaya pinapasok agad ako dito sa loob. Nagtaka nga siya kung bakit ako nakapila. Ang laki-laki na ng tiyan ko, dapat hindi na daw napila ang mga buntis. Pero ewan ko ba kung bakit ako pinapila pa noon. Pero anyway, hindi na nga ako umapila pala. Ang mahalaga sa akin ay nakapasok na nga ako dito sa loob. Dito nga ako pinapila sa may e-center at maya-maya lang ay nabigyan na nga ako ng number para maasikaso na ako dito. Pipicturan lamang ako dito at iaayos nga ang disbursement ko para naman maging okay na at aantay ko pa nga rin ng email sa akin kung approve na ito. Mabuti nga pwede na ang GCash account dahil wala nga akong bank account, hindi na ako mahihirapan pa. Sinend ko lamang sa kanya yung screenshot ng GCash account ko na nakapangalan sa akin. So anyway mga person, dahil na andito na rin naman ako sa SSS, marami nga nagtatanong sa akin na kung umabot daw ba ako sa pagpa-file ng maternity 1. Opo, umabot nga ako at pinafile ko yun sa isa sa mga kaibigan ko. Salamat nga sa kanya dahil naayos niya yun. Kaya naman ito na lang ay naasikaso ko ngayon, disbursement. May mga nagtatanong nga din sa akin kung paano nga ba malalaman kung pasok sila sa pagkakaroon ng maternity benefit. So habang waiting nga ako sa aking number ay nagtingin-tingin na rin ako dito sa bulletin board nila para may iba pa rin akong matutunan. So eto na nga, kung bigla ka ngang nabuntis at gusto mong magkaroon ng maternity benefits, ay dapat meron kang monthly contribution at least 3 months. Halimbawa, ang due date ng panganganak mo ay January, February, or March ng 2024. Dapat meron kang hulog sa loob ng qualifying months na October 2022 hanggang September 2023. At least 3 months lang sa loob ng mga months na yon. Para sa iba pang mga buwan ng due date ay na nga po nakalagay na nga dyan. Sinearch ko nga lang yan sa Google at yan nilagay ko sa overlay para mabasa nyo din. Dito nga pala sa SSS, kapag lumampas ka na ng hulog sa due date ng dapat mong bayaran ay hindi ka na makakapagbayad. Kaya dapat on time ka talaga makapaghulog ng monthly contribution nyo. Unlike sa PhilHealth na pwede mo pang habulin yung mga hindi mo nahulugan ng mga lapses mo. At syempre marami nga nag-expect ngayon na 70,000 na nga raw ang makukuha sa SSS maternity benefit. Opo, makukuha nyo po yun kapag ang hulog nyo ay nasa maximum. Pero kapag katulad ko na voluntary lamang at maliit lang ng amount na hinuhulog ko, ay sakto lamang ang makukuha ko. Hindi po yung nangangahulugan na 70,000 na makukuha ko. Depende pa rin yun talaga sa hulog nyo. So, eto na nga mga person, it's my turn na nga pala at mabilis lang ako nakapagpa-picture at nailagay na nga rin niya ang screenshot ng aking mga ID at ng aking GCash account. So, pag na-approve na nga ito ay magno-notif ito sa Gmail ko. At ang susunod na ipafile ko na ay MAT2 at doon ko na ipapasa ang birth certificate ni baby. Para makuha ko na ang ating maternity benefit. Hanggang dito na lamang mga person. Thank you for watching, babu!